This is your journey. This is your moment. Why you stay stuck in 2025 and how to forward in 2026. Pero before we continue sa ating topic para sa ating 2026 na pagbabago at mga desisyon, may isang mahalagang tanong na kailangan sagutin. Bakit nga ba na-stuck ka noong 2025? Ano nga ba ang mga desisyon mo noong 2025 pero hindi mo ginawa? Ano yung mga goals mo noong 2025 pero hindi ka nagkaroon ng confident o lakas ng loob, tiwala sa sarili na gawin? Siyempre, hindi para sisihin ang sarili, kundi para maintindihan, tuto at tuluyang makawala sa mga nakaraan. Mga nakaraang pangarap na hindi nagawa noon, kaya ito na yung pagkakataon mo na magkaroon ng lakas ng loob at tiwala sa sarili muli na kailangan mo nang gawin ang mga pangarap mo. So why you stay stuck in 2025? Hindi ka na stuck dahil mahina ka. Na-stuck ka noon dahil may mga bagay na hindi mo nakita, hindi mo naharap, o kaya masyado mong iniintindi o nakafocus doon sa mga maling bagay. Kaya, ang 2026 ay hindi bagong taon. Ito ay bagong desisyon, bagong hakbang, at bagong pangarap, at bagong plano mo sa buhay na kailangan mo nang itulak ang sarili mo para makagawa ka ng bagay na makakabuti sa iyo. So, here are the 5 most important way to divert in 2026. Mga bagay na hindi mo nagawa noong 2025 pero kailangan mo na talagang gawin ngayong 2026. First, overthinking to decision. Kung dati, hindi ka umuusad dahil iniisip mo masyado na gusto mong sigurado ang lahat bago ka magsimula. Pero hanggang doon ka na lang. Hindi ka nakahakbang dahil iniisip mo na gusto mo perfect ang lahat bago ka magsimula noon. But this year, 2026, baguhin mo na. You have to choose progress over perfection. So, kailangan mo nang mag-decide. Kailangan mo nang magdesisyon kahit na hindi mo pa alam kung mag-fail ka o magsasucceed ka agad. Basta ang importante, gawin mo, simulan mo. Kasi paano ka matututo? Paano mo malalaman kung hindi mo nasimulan? 'Di ba? Parang isang tao lang. Hindi mo makikilala ang isang ugali ng tao kapag hindi mo kasama. Kapag hindi mo pa nakita. 'Di ba? Ganun lang yun kadali. Para makilala mo at masanay mo, para maka-adjust ka doon sa mga bagay na hindi mo pa naranasan, kailangan mong simulan para alam mo. Kasi the more na ginagawa mo, the more na malalaman mo na ganun pala kadali. Minsan, iniisip natin na mahirap yung nag-advance. Iniisip na mahirap pero hindi pa naman nasimulan. Kaya dahil nauna ang negative thoughts,
Kaya hindi na nagpursige. Kasi ang isip ay matagal, baka magkamali, hanggang doon na lang. Pangalawa, from fear of judgment to self-trust. Noon, marami kang hindi nagawa. Marami kang plano. Pero hindi mo nagawa. Dahil iniisip mo kung ano ang sasabihin ng iba. Kung ano ang sasabihin ng mga tao na nakakakita sa iyo. Pero wala mo, kung ayaw mong ma-judge, kung ayaw mo na i-criticize ka ng mga tao, gawin mo yung pangarap mo, plano mo, nang walang nakakaalam. Kumbaga, kung ano yung pangarap mo, ano yung trabaho na gusto mo, ay wag na wag mong i-announce. So, para yan sa mga tao na laging nagdududa, laging natatakot na baka i-judge ng iba. Kaya, ang best para sa inyo, wag nyong i-announce. So, instead na i-announce nyo, ang gawin nyo, simulan nyo ng tahimik. Simulan nyo ng walang nakakaalam. Kapag nagkamali ka, nag-failed ka, walang nakakaalam, ikaw lang. Walang tao na magja-judge sa'yo. So, kapag nagkamali, ulitin mo lang. Diba? So, yun ang best solution para sa mga taong mahiyain, natakot na baka magkamali, ma-judge. So, yun ang the best. Huwag i-announce. Kasi minsan, pag i-announce mo, maraming pwedeng mangyari. I-judge ka, o kaya magdududa sila sa'yo, pagtatawanan ka kapag nagkamali ka, o kaya may mga inggit ng mga tao na pwede kang pigilan para hindi mo magawa. This year, tanungin mo ang sarili mo kung ano ang kailangan mo. Ano ang importante sa'yo? Kapag nalaman mo ang sagot kung ano yung gusto mo, simulan mo. Huwag kang matakot na i-judge ng mga tao. Ang totoo ay wala silang maitutulong sa'yo. Pagtatawanan ka lang, i-judge ka lang, pero hindi nila magagawa na bigyan ka ng effort. Pero ikaw, yung sarili mo lang ang makakapagbigay ng effort, ng oras para magawa mo yung gusto mo. Instead na makinig sa mga judgment, criticism, tanungin mo ang sarili mo. Sino ba ang magtatrabaho? Sino ba ang makikinabang kung ako ang magtatrabaho? Diba? Siyempre, ikaw mismo yung makikinabang, pamilya mo. Bakit ka makikinig sa mga judgment ng ibang tao kung hindi naman sila yung gagawa para sa'yo? Pangatlo, from waiting for motivation to building discipline. Hindi dumarating ang motivation bago ang action. Pero ngayong 2026, kahit wala kang gana, kahit hindi mo pa alam, act anyway. Alam mo, may mga bagay na kahit wala kang gana, pero kailangan mong gawin. Gaya na lang ng pagsusulat. Based on my experience, wala akong gana sumulat. Kaso, kailangan kong sumulat para walang vacant space sa mga pages. Kaya minsan, kapag boring talaga, walang gana, alam mo anong ginagawa ko? Nagsisignature, sinusulat yung pangalan ko, tapos signature. At maya-maya, ayun, magsilabasan na yung idea. Tapos, buong araw,
nasusurprise na lang ako na, ala, grabe. Akala ko hindi ko magagawa. So, yun. Kailangan lang talaga ng warm up. Kailangan ng exercise para makabuo ka. Diba? Ganun lang kadali. Parang exercise lang talaga. Kailangan mong gumawa ng steps. Kailangan mong maglakad para may pawis, para lumabas ang pawis mo. So, ganun. Na kahit hindi gustong gawin, walang gana, hindi handa, pero kailangan gawin. Yun ang pinaka-importante. Act anyway. Kahit wala kang gana. Pang-apat, from being busy to being intentional. Dati, pagod ka, pero hindi ka naman productive. Pero ngayong taon, bawasan ang ginagawa at palalimin kung ano ang mahalaga para may resulta. Kailangan intention talaga. Kasi kung wala kang intensyon na matapos, makamit yung goals mo, wala ka talagang gana na gawin. Ang nagpupush sa atin o sa isang tao na gawin ang isang bagay kasi gusto talaga nila na matapos. Dahil sa pag-overthink mo, kasi ang dami-dami ng pangarap mo, pero wala kang natapos. Ngayong taon, kailangan mong pumili. Halimbawa, 5 yung pangarap mo. Kasi grabe naman tayo, di ba? Ang daming pangarap, pero walang nagagawa. Kaya ngayong taon, kailangan mong pumili ng isa muna. Isang pangarap muna. Anong pangarap mo ngayon? Halimbawa, nangarap ka na magkaroon ng ipon. Nangarap ka na magsulat ng aklat. Nangarap ka na makapagbasa ng aklat ngayong taon. Halimbawa, yung target mo, 10 books yung target mo. Tapos, pang-4, gusto mong makapag-travel. Pang-5, gusto mong makapag-aral, makapagtapos sa edukasyon. So, alin yung pipiliin mo dito? Halimbawa, yung pipiliin mo dito ay magbasa ng libro. So, syempre, araw-araw, kailangan mo magbasa ng libro. Kahit natatamad ka, kahit yung bibig mo ay hindi mo kaya ibuka, pero pwede naman magbasa na gamit ang mata lang. Hindi kailangan ng bibig, pero mata at brain ay kayang magbasa. Kung ano man ang pangarap mo ngayon, kailangan mong pumili na isa muna. Isa muna. At araw-arawin mong gawin. Kahit kalahating oras lang ay sapat na. Attend to your dreams. Attend to your goals. Kasi kapag lagi kang absent, hindi ka magkakaroon ng progress. Hindi ka magkakaroon ng record. So, walang resulta. Parang grado lang talaga. Kung absent ka ng absent sa school, ano yung i-compute ni teacher? So, wala. So, ganun lang kadali. Mag-focus ka muna sa isang pangarap at gawin mo araw-araw. Kahit 30 minutes lang, bigyan mo ng 30 minutes ang iyong pangarap. I promise you, once nakatapos ka ng isang goals mo, lahat ng mga pangarap mo ay unti-unti mong makakamit. Kasi yung unang goals mo,
na natapos mo, nakafocus ka doon, yun yung magiging daan para maging unstoppable ka. Lagi kong ikikwento yung naranasan ko talaga. Kasi noon, ilang taon ako nangarap na mapublish ang libro. Sinusulat ko noon pero hindi ko alam kung anong paraan hanggang na-stress ako. Hindi ako tumigil. Maraming pangarap ko noon pero may iba na nakamit ngunit hindi ko na-appreciate dahil nakafocus ako sa pangarap na hindi ko pa narating. Kaya dumating ang time na na-realize ko na may mga narating na pala ako. Na-achieve ko na pala to. Pero ito na lang. So, ang ginawa ko, nag-focus ako doon sa pagbasa ng libro, mag-journal, tapos kapag may problema ako, sumusulat, kapag may mga idea o isang words lang na dumaan sa mind ko, ay sinusulat ko na agad at binibigyan ko ng meaning. So, doon. Ganun pala. Na-publish ko ang libro na gusto ko isulat, iparating sa inyo. Kaya, ito na guys, kumuha na kayo ng copy nito, available international. So, available sa Amazon, na pwedeng i-deliver dito sa Philippines, at syempre sa mga kababayan na nasa ibang bansa, available ito sa lahat ng mga retailer. Piliin mo muna kung ano yung mas mahalaga sa'yo na gusto mo mas unang ma-achieve. At yun ang i-workout mo. Pag hindi ka nakafocus, nagka-clutter yung mind mo at gusto mong gawin lahat ng sabay-sabay, wala talaga. Lalong-lalo na kapag beginner ka. Yung sabay-sabay na pangarap, yun ay pwede mong gawin kapag naranasan mo nang ma-achieve ang isang pangarap mo. Kasi alam mo na eh. Panglima, from avoiding pain to facing truth. Harapin ang mga katotohanan. Noon, may mga bagay kang iniwan, mga bagay na iniwasan, mga responsibility na hindi mo pinapansin, mga problemang kailangan solusyonan, ngunit iniiwasan mo na pag-usapan, mga desisyon na hindi mo nagawa. Pero ngayong 2026, harapin mo na ang totoo. Harapin mo na ang katotohanan para gumaan ang kinabukasan mo. Kasi ang katotohanan, ang success ay hindi madali. Kailangan mong mag-commit sa sarili mo. Kailangan kung ano yung pangarap mo, dapat naka-align yung ginagawa mo. Match yung ginagawa mo sa pangarap mo. Kasi kapag hindi ka magkakaroon ng clarity at hindi ka magkakaroon ng reason na gawin. Last, may pabonus tayo. From no clear direction to one clear focus. So, kailangan mo mag-focus talaga. Yung kumbaga, marami kang gusto tapusin, marami kang gustong gawin, pero wala kang nasimulan at wala kang natapos. So this year, kailangan mong pumili ng main goal o primary goal. May 5 kang pangarap. Kailangan lagyan mo ng number. Kung alin yung pinakauna na bibigyan mo ng oras, kung alin yung pangalawa, para alam mo kung kailan mo tatapusin. Para alam mo kung anong taon ito, kailan mo ito matatapos, kailan mo ito ma-achieve.
Kasi, mas nagkakaroon ka ng peace kapag alam mo yung gusto mong gawin. So, ang tanong ngayon ay hindi kung ano ang hindi mo nagawa noong 2025. Ang totoong tanong, anong pipiliin mong gawin simula ngayon para may matapos ka, ma-achieve ka ngayong 2026. Hindi ka huli, hindi ka sira, at hindi sayang ang 2025 mo kung may natutunan ka. Ang 2026 ay hindi tungkol sa big transformation. Ito ay tungkol sa daily alignment. So yun, kailangan kung ano yung pangarap mo, dapat yung ginagawa mo araw-araw ay align talaga. Maliit na desisyon, malinaw na isip, at tapang sa sarili to show up daily. Sana may natutunan kayo at salamat sa inyong pagsubaybay, pakikinig sa sariling ito. Tandaan, you are not stuck. You are preparing. Kaya, keep pushing forward, keep learning, keep growing. This is Gina Kalinog reminding you, your future is built today. See you sa next episode.